Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang gatimpong mga balita. Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang low pressure area, ang binabantayang low pressure area ay namataan 570 kilometers silangan ng northeast ng Virac, Catanduanes, 695 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Samantala mga kapuso, habagat pa rin ang nakaapekto sa western sections ng Central at Southern Luzon, ganun din sa Visayas at northern section ng Mindanao. Ang Visayas, Palawan kasamang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa habagat, mga kapuso. Ang Western Visayas ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa kanluran na may katamtaman na pag-alon sa karagatan. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog silangan na may katamtaman na pag-alon sa karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang kanluran hanggang sa timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, sa timpong iba pang mga balita, chartered aircraft na stuck sa runway ng paliparan ng Cuyo, Palawan. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanitz. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Nagkaberya sa pagliparan ng isang chartered aircraft tapos pumastak sa gilid ng runway ng airport sa Barangay Lokbuan mag-state. Balikan natin si Super JB Juanitz. Naging kulot lang yung kaniyang signal. May kaugnayan ho mga kapuso na nagkaroon ng aberya. Ito pong isang aeroplano, isang chartered aircraft. Yan po sa Cuyo Airport. Balikan natin, Super JB Juanitz. Pasok! So total nagkaaberya sa paglipad ng isang chartered aircraft matapos itong mastak sa gilid ng runway ng Cuyo Airport sa Barangay Lokbuan sa bayan ng Magsaysay, Palawan bandang alas 8 ng umaga nitong August 29, 2025. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SOCAP, papalipad na sana ng eroplano ng malaglag ang kaliwang likurang gulong ito sa malambot na bahagi ng lupa sa gilid ng runway. Dahil dito, lumubog ang gulong at na-stuck ang nasabing eroplano. Dahil sa pangyayari, humingi ng tulong ang Kaap Cuyo sa Bureau of Fire Protection o BFP Mimarupa Magsaysay Fire Station na agad nagsagawa ng coordinated towing operation upang maiahon ang gulong ng eroplano mula sa gilid ng runway. Matapos may saayos, ligtas na nakalipad ang eroplano sakay ang nasa 16 na pasahero, 3 crew member at ang piloto ng nasabing aircraft at wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Ako, si JB Juanitz ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Kayo'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Lalawigan ho ng Palawan, nagtala ng mahigit 2,000 kaso ng hand, foot, and mouth disease, mga kapuso. Puntahan po natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Para kung sa detalye ng balita, pasok! Super June? Sa Coronel, umaabot pa sa mahigit 2,000 ang tatalang kaso ng hand, foot, and mouth disease sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Patay ito sa datos ng Center for Regional Criminology and Technology Enhancement of Numero pa.
nagtala ang Palawan ng kabuuang 2012 na sa bilang nito. Nangulo naman ang Puerto Princesa na mayroong 466 cases, Rojas na may 173, pangatlo ang Rizal na may 145 cases. Samantala ang buong yung mga numero pa ay meron namang kabuuan na 4,764 cases. Ang HFMD sa nakakahawang sakit na karamihan sa mga sanggulat mga bata na dahil sa virus infection at nagdudulot ng mga pulang butlig sa mga kamay, paa, bibig at maging sa lalamunan. Ako si Jun Bay sa ibang takulo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:59 na ho nag-umaga. Ito pong Department of Health sa Mimaropa nagsagawa ng pagsasanay at monitoring upang mapaigting yung referral system sa bayan ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay, Palawan. Super Radio Local News. Lamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik mga kapuso si Super June Vicer Bantaculo para po sa detalye ng balita. Pasok! Isinagawa ng Department of Health of Mimaropa ang intensive monitoring at antenatal care at supervision at maternal perinatal death surveillance and response training bilang bahagi ng pagpapaiti ng referral system sa mga isla sa bayan ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay o CAM area. Tinalakay rin sa aktibidad ang maternal health at program monitoring at intervention at mga lektura at tamang paggamit ng handheld Doppler at barangay health worker pregnancy tracking kit at high-risk pregnancy surveillance plan. Isinagawa rin ng facility at community verbal autopsy para sa mga maternal death review sa Cuyo upang higit na matukoy ang mga puwang sa serbisyong pangkalusugan para sa mga nanay. Layunin ng monitoring na matiyak ang kalidad ng referral system, lalo na sa mga isla na limitado ang health facilities. Bagamat infirmary lamang ang nasa Cuyo, napatunayan na gumagana rin ang service delivery network sa CAM area katuwang ang Ospital ng Palawan, Cuyong Sanitarium and General Hospital at iba pang ospital sa Iloilo Province na nagsisilbing referral facilities para sa mga high-risk pregnancies. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, punta naman ho natin ang balita mula sa bayan po ng Rojas, Palawan. 625 na mga benepisyaryo ng tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program mga kapuso sa bayan po ng Rojas. Sumailalim sa face-to-face validation and assessment. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Sumailalim sa face-to-face validation at verification noong nakalipas na araw ng Biyernes, ang 625 benepisyaryo mula sa 6 na barangay sa Rojas, Palawan bilang bahagi ng implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers or TUPAD program ng Department of Labor and Employment or DOLE, katuwang ang Public Employment and Service Office o PESO ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Bahagi ito ng proseso upang matiyak na mga magiging benepisyaryo ng TUPAD program ay mga lehitimong at kwalipikado at ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga tunay na nangangailangan. Patunay daw ito ng transparency at good governance na sinusulong ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas. Paliwanag ng DOLE, ang programang TUPAD ay hindi lamang umano programang pansahod, bagkus ito ay pagkilala rin sa mga sa dignidad ng bawat manggagawang Pilipino na hanggang magsilbi sa komunidad. Sa pamagitan din ng programa ay naipamamalas ng pamahalaan ang malasakit nito sa mga sektor na nangangailangan ng agarang kabuhayan at suporta mula sa gobyerno. Tiniyak naman ng local government unit ng Rojas ang pakikisa nito sa mga national agency upang maisakatuparan ang mga programang may tunay na epekto sa buhay ng buhat pamilya sa bayan ng Rojas. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 6:03 na ng umaga. Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Ako'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga.
Samantala, pangakong sahod para sa mga utility workers ng Kapitolyo, natanggap daw ho sa tamang oras. Alamin ho natin ang detalye po ng balitang yan, si Super JB Juanita. Meron po detalye ng balita. Pasok! Saglit lang ho mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita Umaga. Balikan natin, Super JB Juanit sa balita. Pasok! Kataon sa kasaysayan ng Kapitolyo, ang mga janitors at utility workers ang pinaka mababang ranggo, ngunit haligi ng araw-araw ng serbisyo ay nakatanggap ng kanilang sahod ng walang delay at on time, base na rin sa ipinangako ng gobernador. Matagal ng reklamo ang late release ng sweldo sa mga nasa contract of service o COS personnel na may record na tumagal ng 7 buwan sa nitong mga nakaraan. Ngunit ngayong August 29, ang unang batch ng 22 na mga utility workers ay naging unang test case ng payroll reform ng administrasyon. Hindi lalampas sa 2 buwan ang maximum processing time sa mga bagong kontrata at natanggap ang sahod sa tamang oras. Ang nasabing pagtanggap sa tamang sahod ay base na rin sa sinumpaang pangako ng panibagong administrasyon nang mabigyan ng sapat na sweldo at ng mabilis na pagbibigay ng payroll sa mga utility workers ng gusaling Kapitolyo. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Sana pati yung iba. Maraming pa hindi nakakasweldo dyan ng mga job order employee ng Kapitolyo. Mga iniwan pa ni dating Governor Dennis Socrates. 5 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Itong individual sinampahan ng kaso ng Palawan Council for Sustainable Development at tapos daw humagtayo ng istruktura sa protected area dyan po sa bayan ng El Nido, Palawan. Super Radio Local News. Lamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo para kung sa detalye ng balita. Pasok! Sinampahan ng kaso ng Palawan Council for Sustainable Development staff ang 7 individual sa barangay Kurong-Kurong, Ilido, Palawan na India sa pamagitan na Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 na isa ito para ng korasyon matapos makatanggap ng ulat ang PCSDS mula sa isang concerned citizens kaugnay sa illegal na aktibidad sa loob ng Ilido Management Resource Protected Area. Pati sa ulat na pinapatag at nilagyan ng daan ang isang bahagi ng bundok na walang kaukulang clearance mula sa Protected Area Management Board. Mas lalo nakalarman mo ang mga pinutol ding puno at itinambaka sa ilang lupa sa bahagi ng Bakawan. Sa isinagawang investigasyon, nakumpirma ng PCSDS na ang presensya ng ilang mga hindi otorsadong istruktura kabilang isang konkretong private access road o simentadong daan sa gilid ng bundok. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa loob ng Ilido Management Resource Protected Area sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 32 noong October 8, 1998 nang walang kaukulang SEP at PANDI clearances. Sa operasyon, nabutan ng mga suspect na sinisira ang isa sa mga istruktura habang may isa namang umaakto bilang security guard sa lugar. Samantala, sumailalim naman sa inquest proceedings ang mga suspect at naisang pa rin ang kasong kriminal laban sa mga employer ng mga nahuling individual kaugnay sa kanilang pagkakasangkot sa nasabing illegal na aktibidad. Ako si John Vice, Bantaculo ng GMA, Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas.